Round 6 na po dito sa ginaganap na Grand Chess Tour Superbet Classic Romania 2025. Si Wesley So, 2.5 out of 5. At ang kalaban niya ngayon, walang iba kundi si Grandmaster Lebon Aron. Yan, matindi nangyari dito at hindi lang yon, sisilipin po natin yung mga importanteng kaganapan sa round na to. Simulan na po natin, ano man nangyari, puti po si Wesley. Siya po ay nag-C4 English opening na sinagot ni Lebon ng E6. Pagka E6, Knight C3, D5, tinirahan ni Wesley ng D4 na transpose po sa Queen's Gambit decline. Nag-Knight F6 po yan, kinapture ni Wesley, binawi po na pawn, and then Bishop G5, Bishop B4, mabilis tumira pareho. Yan po yung exchange variation na positional line ng Queen's Gambit decline eh. Anyway, yung laro pong ito, alam ko nalaro nila to pareho kamakailan lang. So pagkatira po ng Bishop B4, nag-E3, nag-8-6, umatras, G5, and ang bilis tumira ni Lebon, pati ni Wesley. Oh. So Bishop G3 yan, H5, aggressive, no? Pero ang bilis tumira pareho, tingnan nyo yung time nila umangat. Nag-Bishop E5, tumira po ng Knight lang po sa may D7, kinapture yung kabayo, binawi po ng Reyna, and then Queen B3. Ayan, no? So ito po ay linya na nalaro po nila nung nakaraan eh. Kung tama po ang pagkakaalala ko, ang alam ko tinira po ni Lebon doon Queen D6. Tapos may ibang tumira dito sa database Queen B6. At ito pong si Lebon, mabilis tumira pero tumira po siya ng novelty, bagong tira to. Ngayon lang po nagamit, Queen lang sa may E7 na magtataka ka kasi dyan eh. Bis tinira ni Lemon pero magtataka ka bakit po pinakain yung pawn. Kasi nung nakaraan Queen D6 nga ang ginawa, pero eto pinakain yung pawn, no? Libre. Hindi dinipensahan. At again, ang bilis tinira yan. At ito pong si Wesley, napaisip po siya dyan ng matagal na sorpresa siya sa tiradang yan. Novelty kasi, at ang ginawa niya po ay H4 na number 1 engine move. Kita ni Wes, no? Number 1 engine move. Gusto kong ipakita ngayon, Coach, what's wrong with taking the D5? Well, pag kinapture mo kasi yung D5, magkakaroon siya ng konting pressure by playing Knight B6, hitting the Queen. Pag bumalik ka, Bishop E6, hitting the Queen na naman. At kung mapapansin nyo po, nakadevelop na po lahat ng pyesa. Yes, lamang ka na po, pero mag-uuwian yung mga pyesa mo eh. Punta ka dito, kakaslingan ka naman. Yan po yung mangyayari na medyo hindi maganda sa side ng white kasi kahit one pawn up ka, king mo nasa gitna eh. Kasi pag nagkasling ka dito, agad-agad kainin na ito eh. Siyempre kainin ka nito, libre naman yun. Hindi mo maitulak na ganun kasi may check o may mga ganun eh. Pwede nga din daw rook h6 eh, ganun. Grabe, no? Kaya hindi po tinik si Wesley at nakita niya yon, natira niya po yung number 1 engine move which is H4. Pagka H4 niya, kinapture yan libre. Teka. Mukhang silip pa yan ni Lebon Aron yan. Tingnan niyo yung oras, 1:34. Kinain niya agad eh. Parang sinasabi niya, alam ko pa yan boy, pinagandaan ko yan. Anyway, Wesley, hindi natinag. A3 yung ginawa which is engine move na naman. So, kinapture po yung kabayo, binawi po ng Reyna, and then, nag-Knight F8. Naku po, bis tumira ni Lebon. Puro engine move yung tinitira ni Lebon. Number 1 engine move. Pagka Knight F8, ang plano po siguro niyan dito para madepensahan dito. Or Knight E6, no? Para ma-centralize. Or siguro, gusto niya lang depensahan to. Kaya ginalaw yan, no? Para mabuksan yung Reyna. Anyway, pagka Knight F8, nag-Knight F3 si Wesley, hitting the pawn on H4, nag-Knight G6 na nga yun para madepensahan niya. Pagka Knight G6, nag-Bishop lang po sa may B5 check at nag-King move lang. Grabe yung king move lang. Eto kasi na-weirdohan ako sa king move eh. Gusto ko po ipakita. Ano ba mangyayari pag dito? Ayun, may sacrifice po kasi. Ayan, okay? Hindi po pwede mag-C6. Mapipilitan ka talaga kumembot. Ayun, nag-king move lang. At lahat po yan ay mabilisang tinitira ni Lebon. Talagang preparado. Tingnan nyo, 134, biniblitz out niya lang. Si Wesley So naman, 109 na lang, talaga nag-iisip na. So pagka King F8, nag-Bishop D3 si Wesley, tumira po ng Bishop G4 hitting the Knight, na kinapture ni Wesley yung kabayo. Yung pala yung punto nito.
Nakita niya kasi parating to. Kailangan niyang tikman yung kabayo doon. For what reason? Para pagka-takes, makakatalon po yung knight sa e5. At yung knight sa e5, medyo malakas yan. No? Hindi mo na mapaalis yan dyan. Kasi wala nang po na magpapatulak or wala nang bishop na pwede matake. Puti yung bishop, nasa itim yan. Alam mo, sacrifice mo yung tore mo. Yun na lang yung pinaka-way para mapalayas yan dyan. Anyway, Lebon Aron yan, medyo nag-isip na po ng konti dyan. So, hindi na to yung pinaka-home prep niya. Naninibago na din siya ng konti. Anyway, tumira po siya dito ng King G7 to depend upon, ayan o, gumamit na siya ng 11 minutes doon. No? King G7, at yan po ay number 1 engine move. So, basically, pinapakain lang to, pero pagka Pontex kasi wala eh. Walang magagawa. 1 pawn down si Wesley dyan pag ganyan ang nangyari. Kaya hindi po kinapture yan ni Wesley. Ang ginawa niya, abay matindi po, isa pong brilliant sacrifice. Ito yung brilliant sacrifice na hindi number 1 engine move. Ito po, tingnan nyo po. Kasi Wesley So, nag-sacrifice by capturing the pawn. Bago pa depensahan kasi mag-G4 na eh. Or G5 depending na pawn. So, kinain niya na agad. Ngayon, ang tanong, libre yan na. Yun po yung nangyari. Kaso may capture kasi yan sa C7 check. Ngayon, itong king, hindi po yan makababa dito. Mate. Hindi makaangat dito, mate F7. Ang only square, king H6. At pagka king H6, may knight F7. At parsado kang bumalik. Pagkabalik, balik. At pabalik-balik yan. At kahit ano pong gawin ni Wesley dyan, di ubre. Like sample capture to magiging takes eh. Pag dito ka naman, baka dito ka napupuntahan eh. At hindi ka makakamate. Makakamate ba? Or even dito pa rin pala. No? Talagang hindi po makakamate at mapipilitan mag-repetition, kaya yung laro ay nauwi sa tabla. Ayun. Ang tanong, coach, ba't sayo mo hindi yan number 1 engine move? Ano ba yung number 1 engine move? Kung babalikan po natin ng konti, ayan. Yung rook takes, hindi number 1 engine move. Ang number 1 engine move is Queen B3. Bakit? Atake dito, atake doon. Didepensahan lang. Yan. Ito yung malaking pinagkaiba. Saka ka daw mag-rook takes H4. Ano meron dyan? Ano pinagkaiba niyan? Ang pinagkaiba niyan, hindi po pwedeng kainin ito. Hindi pwede. Ang tamang tira daw dyan is something like mag-rook ka lang. Mag-rook move, rook C8. Mga ganun daw po yung mga tira dyan. Pero pag kinapture kasi ito, ang malaking pinag-iba, Queen takes B7, again, hindi po pwede dito hindi pwede dito, hindi pwede dito, aangat ka talaga. Ngayon, pagka-check mo, punta dito, pwede ka na mag-knight takes H8. Tapos pagka-takes ng king, libre yung tore. Yun yung malaking pinag-iba. Kaya dapat, sabi, in-insert daw muna dapat yung Queen B3 na yan bago ginawa yung sacrifice. That's according to engine. Lalim, no? Anyway, anong nangyari sa ibang laban? Aba, halos natabla po lahat ng laban except sa isang bakbakan. Ito po ay between Grandmaster Ali Reza Perusia at ang world champion na si Grandmaster Gukesh. Si Gukesh po, medyo alat siya. Wala pa po siyang panalo after 5 laban at may isang talo. At eto na nga, kalaban niya si Ali Reza na leading sa torneo. Anong nangyari? Tingnan niyo po, no? E4, E5 po ang nangyari dyan. So, Italian game. Nag-C3. Ayan yung Yuko Pianissimo. Knight F6, D3 lang. And linya-linya A6. Mga common sa Italian to. Dami na nating game na na-analyze na ganito. Pinin, D6, okay, knight D2, bishop A7, atras, common yan para antabay na dito. Tumitira po ng A4, knight E7, medyo nasupresa po ako kasi tinakpan niya po yung reyna, kinapture yung pawn or yung kabayo, binawi ng pawn, persado, nagkaroon po ng double pawn. At nasira yung pawn structure sa king side. Pero lahat po yan ay okay lang kung papansinin nyo nga po yung oras ni Gukesh. 1:30. Si Ali Reza, 1:21. Ibig sabihin, home preparation yan. Kaya mabilis tinitira. Hindi naman sila titira ng mabilis kundi sila sigurado. Anyway, nag-castling po si Ali Reza. Nag-knight lang po sa may G6 na sinagot po ng D4. Ayan. By the way, nasa novelty part na sila.
Nag-start po yun nung nag-castling si Aleresa. Kasi hindi pala nag-castling before. Ang tinira po, ipakita ko nga siguro. Pasensya nyo na. Ang tinira kasi, instead of castling, D4 agad. Pero since nag-casting si Aleresa, nag-knight sa G6, saka po siya nag-D4 dito, eh halos parang pareho lang. Kaso, iba ang sequence. Anyway, nag-H5 dito. Si Gukesh, nung saan napaka-aggressive na sinagot ng Rook E1 lang. Knight F4, aba. Umaatake yung kabayo na sinagot lang ng Knight F1. Yan, mali pa nga yung Knight F1. Ang sinasuggest po dito is mag-Knight daw po dito para maharangan yung tula. Kasi pagka Knight F1, pwede daw po mag-H4. Equal lang. Kaso, ang sinagot po ni Gukesh ay C6 na mali. Ayun na nga. Mali daw po yan kasi pagka Knight E3, ang pinaka-idea po pala ng C6 gusto po mag D5. Kaso Knight E3, D5, ayan na yung nangyari. Kinapture lang, takes, and then umatras lang yung bishop. According sa engine evaluation, equal pa rin. Diba? Ba't equal, no? Sabi kanina, lamang ibalik ko lang. Ano ba tamang tira kasi? Bishop A2 daw, para lamang ng konti. Maintain the pressure sa D5. Anyway, ang bishop F1 is very typical move pag may knight ka dito. Dahil gusto mag G3 at some point para may bantay dito, makadepensa. Kaya siguro dyan pumunta. Anyway, nag-ipot na si Aleresa. Sinara yung gitna, napatakbo po yan sa H4 and then sinagot ng Bishop E6. So, as of the moment, very equal pa din po yung laban. Pero pagdating sa oras, sobrang lamang si Gukesh. Bilis tumira ni Gukesh. Pagka Bishop E6, nag-C4. Ito pong si Aleresa na very equal daw. All you have to do is capture the C4. So, kainin lang daw po yan. Pagka-capture niyan, tatalon po daw yung kabayo dito eh. Yan yung mga plano niyan eh. Tapos may mga chance na magdi-D5 later, may check doon. Pero, equal lang daw yun. Kaso ito pong si Aleresa, tumira po ng pinaniniwala ng engine na mali. Nag-King F8. Double question mark. Kasi hindi na equal ngayon. Meron kasing Queen B3 na dagdag pressure. Anong pinagkaiba niyan? Eh, may pressure dito, may pressure sa D5. Yun ang problema niya. Hindi niya na po basta-basta makapture to kasi may takes dun eh. Tapos may takes pa dun, no? Tapos may pressure dun. Kaya nga po, lamang daw po ang puti dito. Sinagot po yun ng Queen D7, depensa sa B7, na kinapture na yung C5, kinapture ng kabayo, and then Bishop C4. Ayan, nagbibigay ng matinding pressure na sa diagonal na ito, no? Tinirahan po ng Knight F4, syempre may was libre. At the same time, may depensa yan dito. Kasi kung hindi niya didepensa yan, takes, papapalit po lahat, magpupun takes ka, may Knight jump tune. Kaya napakaganda ng Knight F4 na depensa. Nag-queen lang po, chumek, tumakbo po sa may G8. Ba't kaya hindi dito? Kasi pag dyan po siya pumunta, mamaya baka may check po dito. Matetempoan pa. Kaya dyan na lang siya. Siguro kung i-connect yung Torre, dito siya pupunta. Pagka King G8, nag-Knight F5 pa rin. Aba, baby bobo. Masusupresa ka dito. Teka lang, coach. Lebre, ah. Knight F5 pa rin pala, no, kahit libre. Ano bang mangyayari pag tinikman mo yan? Hindi kinapture eh. Queen G3, mga sir. Hindi ka makaharang. Kala mo, hindi, harang natin Knight. Oh, kainin lang eh. Tapos tikman kang ganun. Nakapin kasi. Napakaganda ng plano, no? Ibalik natin doon. Kaya ang ginawa is nag-bishop sa B8, which is much worse. Dapat ganun na lang daw pala ginawa kanina, no? Kinain na lang to. Ang tanong, bakit mali ang Bishop B8? Kasi may tirada yan na Knight E7. Pakita ko hindi ito nakita ni Aleresa eh. No, yung Knight E7. Kasi tingnan niyo yung oras niya, 47 seconds na lang siya. Nasa move 24 pa lang. Ngayon, yung Knight E7 na yan, matindi pala yan. So, pagka Knight E7 kasi, tatakbo yung king. Saan tatakbo yan ang tanong eh. Let's say, tumakbo ka dito, tirahan ka ng Rook takes E4 lang. Oh, medyo magulo, no? Teka lang, kasi libre to eh. Bakit? Ano meron? Knight H5. Check. Saan ka pupunta? Dito lang. Kasi pag dito ka, may discovery check eh. So, dyan lang pupunta, tapos sacrifice lang daw. Pagka takes mong ganyan, Queen F3. Ayan, no? Lalim. Mamatihin, mga sir. Mamatihin. Yung pala mangyayari dyan. Kaya ibalik natin doon. Knight E7 is a very nice way to continue. Number 1 engine move, winning agad. Pero ang tinira ni Aleresa, Queen G3, which is also good enough para masabi na lamang
no? Kasi yan naman talaga yung pinaka-plano niya na kung saan yan, no? Check yan eh. Pag tumakbo yung king mo, mamatiin ka na ganun. Kaya mapipilitan kang iharang at ang gagawin lang pala dyan, bishop takes e6. No? Tataka kayo, ba't hindi kinakain ha? Huwag niyong kalimutan yung bishop. Andun, kakainin yung reyna. So, bishop takes e6, pag kinain mo yung reyna, may kakain yung reyna mo, mawawan piston ka. Hindi pwede yon. Kaya ang ginawa is, queen takes e6 lang. Ayan. Kaso pagka queen takes e6, umiwas lang yung reyna. And according sa engine evaluation, clearly better for the side of Alireza. Ang problema niya po, less than 2 minutes. Move 26. So, ang ginawa po niya, nag-bishop doon, hitting the bishop, at kinapture lang ni Alireza yung pawn. Tapos, kinapture, pinapalit, no? Pinapalit po yung mga pyesa, nag-check, pumunta doon, capture. Ayaw niya ipalit yung reyna, no? Kasi hindi safe yung king ni Gokash dito. So, nag-queen to queen, napilitan, capture takes. Tapos, pagka-rook doon, ayan, bagsak yung pawn, eh. Ayun, no? Oh, ayan po nangyari, bagsak yung pawn, kumapture doon. Ang ending po dito, kung titingnan nyo, may lamang ng pawn. Kaso, nag-knight f5, kailangan gawin yan, nakain po yung pawn ng libre. So, ang ending dito, lamang si Alireza, pero hindi ganun kalaki, ha? So, ang problema kasi, time pressure, eh. Galing ni Gokash, actually, parang kanina, lamang na malaki, pero parang nakaka-bluff siya, eh. Hindi naman bluff, pero dinadaan niya siguro sa bilis si Alireza. Time pressure. Anyway, pagka bishop takes b2, dagrok doon, ayan, sunod-sunod yung mali. Kasi move 35 pa lang, 5 moves pa para madagdagan ng 30 minutes, umabot ng 40 moves, eh. So, pagka rook e4, gumano, inatake to, punta doon, tulak-tulak, at ayan, hindi po pwedeng kainin yung pawn dahil may back. Rock checkmate. So, nag-h4 passing out, tinulak yung pawn, ayan. So, equal daw. Equal. Equal po ito. Ayan, tulak. Okay, king move na mali. Ang tamang tira daw po is rook d7 for some reason. Kasi siguro hindi makatalon mamaya or makapasok. Anyway, the king move mali at yun na nga nakapasok. Inatake yung kabayo, kining move, t-nix. Check, angat, kinapture, tapos capture. At ang ending, quality down, pero drawish yan. Tingnan nyo nangyari, king move. Ganun. Binara. Hindi mo pwedeng itulak. Magkakaroon ng pass pawn dalawa. Bantay sarado yan. Eto kasi malapit na yan. Pag iniwanan mo kasi yan, tutulak yan. Isang step na lang. Ang hirap nun. Talaga matatali yung tori ng gusto. Anyway, kinapture po yan. Kining move ban, ganun. Lumapit. At eto nangyari, ito po yung nangyari. Hindi makapaggawa ng improvement. Hindi nga tumakalis. Kasi once na gumalaw ka para tumulong sana, umilalim, tutulakan ka, tapos tulak na naman, tied up na sa pagbabantay doon. Mahirapan na yung tore. Kaya, ayan, tinulak na lang po yung pawn. Binigay ka, so capture lang yan. At pagka-takes na capture yon, ito po ay napaka-equal. Equal na equal. Pero alam nyo kung ano nangyari? Tumira po ng pinakamaling tira si Gokash. Kasi, usually, ang gagawin mo dyan sa ganitong posisyon, maganda na lapag dito may pressure na doon. May threat kasing ganito, baka mamaya ipin ka, tapos makalapit yung king. Kailangan mo talaga igalaw yung bishop. Ngayon, may mga square yung bishop, marami. Ito. Tatlong square na hindi makakain. Meron dito, kaya lang, mapupunta ka sa likuran. Meron dito, kaso ang problema po niyan is ito. Okay? Ang tinira kasi niya is bishop g5 na mali. Kasi pagka bishop b5, inatake yung pawn. So, napilitan kang itulak dito. At pagkatulak, ayun na. Losing na agad. Bakit? Nasugsuwang. Pasado igalaw yung bishop. Di magalaw lahat O pasado ipakain yung pawn basically. Ayan, talo na. Talo na yan. Ayan nangyari, dadahan-dahanin. Grabe ayan Kasi, bakit po talo? Ito nasa wrong side siya. Ang pantabla kasi dyan, dapat puti kulay nito. Kasi pag nandyan, losing yung wrong side yan matetempuhan po yan. Ayan oops. Ayun na. At eto na, pagpunta dito, wala ka nang magawa dahil dito. Marami pong way yan kung paano po tatalunin pag wrong side yung bishop. Kasi, wrong color I mean. Dahil dapat yung king na to nandito, table na madali. Pero pag nandito po, may talo talaga. Ngayon, ang tanong, saan ba yung tamang tira para maging okay siya? Dito po kasi nagkamali yung bishop b5.
Bishop B5 nagkamali. Ang tamang tira po dito, kahit saan dito. Kahit saan. Bakit? Example dito na lang. Oh. Ulitin niya yon, dito ka lang. Wala ka ngayong sugswang. Kahit ulitin mo yung ganun, ang dami mong square na pupuntahan. No? Ngayon, pag pumunta dito, hindi mo naman to ititakes eh. Magbi-bishop move ka na magbi-bishop move kung saan ka safe. Kasi yung king na to, hindi makakatulong yan. Pag lumayo yan, saka mo kakainin. Hindi makakatulong yan. Oh, dito ka ilalim para chumek. It doesn't matter. Kasi isang check lang po yan. Dahil pagpunta mo dito, walang square yung tore, kundi lumayo na naman. And once you move away, babalik ka. Walang chance makapasok yung king. Hindi kasi mapaalayo at tabla dapat. Pero grabe yung blunder na ni Gukash. Nakakasurprise yun. Alam niyo kung bakit? Kasi kung titingnan niyo yung oras, 13 minutes pa eh. Nung ginawa niya po yung Bishop G5 na blunder. 13 minutes, hindi naman time pressure. No, medyo maalat yung laro ni Gukesh. Nag-blunder siya ng ganyan na napakasimple. Anyway, ano standing ngayon after ng round number 6? Ito po, tingnan nyo. Leading po si Pavi together with MBL, Aleresa at Pragnananda. So, marami na sila. 4 silang 3.5. And then Wesley So is 3 together with Lebon and Bogdan Daniel Dayak. Tapos, si Gukesh ay kulembat. Parang may sumpa, no? May sumpa yung pagiging world champion. Pag world champion ka, kulelat ka sa tournament, parang kay Ding Li rin. Pero hindi pa po tapos ang laban. May 3 laban pang nalalabi. Tingnan natin, abangan natin kung ano ang mangyayari. Muli ito po yung Coach Pinmaster, Daniel Causo. By the way, mamaya kalaban ni Wesley si Gukesh, magla-live ako. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Bye-bye po. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.